Kabanata 811. Nakaramdam ng pagkapuot, tumingin si Erisa sa kanyang balikat at nasulyapan si Rosetta na tumalikod upang aliwin ang kanyang mga bisita. Si Benjamin, na nakapansin sa kanyang reaksyon, ay nagtanong, "Ano ang tinitingnan mo?" Sa isang sulyap sa kanya, mahinang nagtanong siya, "Bakit mo talaga ako dinala dito?" Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Para sa masarap na handaan, syempre. Napaawang si Erisa, nanunuya, "Mukha ba akong desperado sa pagkain?" Bahagyang kinurot ang kanyang mga labi, bambulong si Benjamin sa kanyang tainga, "Syempre hindi, pero gusto pa rin kitang dalhin dito." Flattered sa kanyang mga salita, nilinggan siya ni Erisa sa mata. "Dinala mo ba ako dito para ipakita kay Rosetta?" Tinaas ni Benjamin ang kanyang noo. Iyon ay bahagi din ng dahilan. Sa harap ng kanyang katapatan, unti-unting nawala ang kilig na nararamdaman niya sa kanyang isipan. "Ano pa? Plano ko ring ipakita kay Mrs. Graham ang maraming pamilyar na mukha dito," mungkahi ni Benjamin sa malumanay na tono habang pinulupot niya ang kanyang braso sa kanyang baywang. Kasabay nito, nagpunas siya ng nagbabantang tingin sa paligid nang mapansin niya ang nakaka-curious na tingin na bumungad kay Erisa. Dahil dito, hindi napigilan ng mga labi ni Erisa na lumaki ng malawak. Implicitly bang idineklara ni Benjamin ang status natin? "Masaya ka na ba ngayon?" Binigyan siya ni Benjamin ng mapusok na titig, dahilan para tumahimik siya. "Ayos lang ako." Isang nakakatuwang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. "Benjamin." Lumapit si Aaron at binati sila ng nakangiti. Paglingon sa nobyo, tumayo si Benjamin at sinabing, "Binabati kita sa iyong kasal." Tumawa ng malakas si Aaron. "Nasaan ang regalo ko? Malapit na itong dumating." Tiniyak siya ni Benjamin. "Aaron, sigurado akong walang kaiyahiya na humingi ng sarili mong regalo sa kasal. Tsaka hindi ka naman aware sa pagiging busy ni Benjamin. Saan siya makakahanap ng oras para bigyan ka ng regalo?" Pang-aasar ni Kingsley mula sa kanyang upuan. "Paano ko makukuha kung hindi ko hihilingin?" Bahagya pang nakasagot ng ngiti si Aaron nang saglit siyang natigilan nang makita ang hindi pamilyar na mukha na nakaupo sa tabi ni Benjamin. "At sino kaya ito? Hayaan mong ipapakilala kita." Nang ituro ni Kingsley si Erisa, napansin niya ang pagtitig sa kanya ni Benjamin, na pagkatapos ay nagpakilala sa kanya. "Ito ang fiancé ko." Natigilan si Aaron, kasama si Erisa. Parehong nabigla sina Kingsley, Sean, at Jonathan ngunit mabilis na napangiti ang kanilang mga labi. Anong paraan para ipakilala siya ni Benjamin? Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang kinikilala niya ang relasyon ng sinumang babae sa kanya, at ito ay talagang isang tanawin upang pagmasdan. "Hello, ako si Erisa York." Tumayo si Erisa at binati ang nobyo, "Congratulations on your wedding." Dahil dumating siya para sa pagkain kaya hindi siya nagdala ng regalo, hindi niya maiwasang mapahiya dito. "Salamat. Ako si Aaron Adams. I'm glad that you could make it." Magiliw na tugon ni Aaron, na ikinatango ni Erisa. Sumulyap sa direksyon ni Benjamin, nagpa siya si Aaron na huwag sabihin ang nasa isip niya. Pagkatapos ay umalis siya pagkatapos na aliwin sila sandali. "Mag-enjoy kayo. Kailangan kong maghanda dahil magsisimula na ang kasal." "Okay." Tumango si Benjamin. Habang sina Kingsley at Sean ay bahagi ng entourage ng nobyo, sila rin ay umalis upang ihanda ang kanilang mga sarili. "Erisa, please enjoy yourselves. Aalis tayo saglit." Pareho silang nagpaalam kay Erisa bago umalis sa mesa. "Sige," sagot ni Erisa bilang pagkilala habang iniskan ng kanyang mga mata ang paligid. Nang magtama ang kanyang mga mata kay Rosetta, iniwas ng huli ang kanyang tingin sa panghahamak. Gayunpaman, tumawa lang si Erisa at humigop ng tubig. Nang mapansin ang palitan ng mga babae, tumingin si Benjamin at nakita si Rosetta na nakatitig ng mga punyal kay Erisa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata bilang babala. Nang biglang salubungin ni Rosetta ang matalim na tingin ni Benjamin, kumirot ang puso niya sa sakit sa hitsura nito. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod siya sa pagkabalisa. "Rosetta," pinilit ni Margaret ang kanyang anak nang mapansin niyang nawawalan na ng loob ang huli. "Nay, bakit dinala ni Benjamin ang isang babae dito para saktan ako?" Tumingin si Margaret sa mesa ni Benjamin bago ibinalik ang atensyon sa kanyang anak. Kapag ang isang lalaki ay nagdala ng isang babae sa kasal ng isang kaibigan, ano pa ang dahilan? Naramdaman ni Rosetta ang pagkirot sa kanyang katawan. "Pero mahal ko pa rin siya. Paano niya magagawa?" Sumakit ang puso ni Margaret nang makita ang galit na nararamdaman ng kanyang anak. Hindi ordinaryong tao si Benjamin. Sa tagal mo sa ibang bansa,
tiyak na makikipag-ugnayan siya sa iyo kung mayroon siyang nararamdaman para sa iyo. Anyway, huwag mong kalimutang isipin ang iyong ugali bilang anak ng pamilya Adams. Kabanata 812. Samantala, pumitas si Benjamin ng dalandan at sinimulang balatan ito. Habang walang kahirap-hirap na ginagawa ng kanyang mga balingkinitang daliri, natulala si Erisa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Dito, nang matapos si Benjamin, pinakain niya sa kamay ang isang piraso. Isang mainit na pakiramdam ang bumalat sa kanya, at ibinaba niya ang kanyang ulo upang kunin ang prutas sa kanyang bibig. Ang sweet ba? Itinagilid ni Benjamin ang ulo sa kanya. Tinakpan ni Erisa ang kanyang bibig, sumagot si Erisa, "It's sweet and sour at the same time." Matapos siyang tingnan, kinain ni Benjamin ang isang piraso. Sa isang iglap, nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Napakaasim. Bakit mo sinabing ang sweet?" Tinapunan siya ni Erisa ng pagtataka. "Akala ko matamis." Habang pinapanood ang mga lovebird na nagbubulungan ng mga sweet nothing sa isa't isa, si Jonathan ay napangiti. "Benjamin, nasaan si Gavin at ang iba pa?" "Nasa bahay sila," mahinang sagot ni Benjamin pagkatapos sumulyap kay Jonathan. Tumango si Jonathan. "Pagkatapos nito, pupunta ako sa inyong lugar para makipaglaro sa kanila. Ang tagal ko na silang nakita." "Mr. Patterson, talagang abala ka," pang-aasar ni Erisa. "Mayroon lang akong ilang mga kaso na pinagsiksikan kamakailan. Kadalasan, hindi naman ganoon kalala." May bastos ng ngiti, nagtanong si Jonathan, "Kailan ang iyong kasal?" Nahiya agad si Erisa. Sa kanyang braso sa baywang ni Erisa, biniro ni Benjamin, "Dapat mong simulan ang paghahanda ng aming regalo sa kasal." Nagkataon namang lumapit si Rosetta at nabalot ng selos nang marinig ang palitan. "Benjamin, umupo ka sa amin. Inayos ka ng kapatid ko ng upuan sa main table." Habang kumikislap ang mga mata ni Benjamin, ang tanging ibinigay niya sa kanya ay isang walang ekspresyong titig. "Dahil hindi naman ako kapamilya, hindi naman bagay na uupo ako doon. Mananatili lang ako dito kasama ang mga lalaki." "Salamat, Miss Adams." Pagtalikod kay Rosette, hindi na siya pinansin ni Benjamin. "Benjamin." Tiningnan siya ni Rosette na may masakit na ekspresyon. Sabay tahimik na umupo si Erisa at sumubo sa mga merienda sa mesa. "At sino kaya ito?" Nang mapansin ang kawalan ng tugon ni Benjamin, nahihiya si Erisa na magpakilala. Kaya naman, nagkunwari lang siyang hindi narinig ang tanong. Matapos sumulyap sa kanilang dalawa, magalang na sinagot ni Jonathan si Rosetta, siya ang nobya ni Benjamin. Habang kinuyam niya ang kanyang damit bilang reflex, bahagyang napawi ang ngiti sa mukha ni Rosetta. "Ganon ba?" Saka lang tumalikod si Erisa at tumango ng bahagya kay Rosetta. "Hello." Saglit na natigilan si Rosetta bago siya tumugon sa pamamagitan ng pagnangalit ng mga ngipin, "Hello din sa iyo." Habang matamang nakatitig kay Benjamin, ang tanging nakita niya ay abalang-abala ito sa paghuhugas ng ilang pistakyo para kay Erisa. "Halika at magkaroon ng higit pa nito." Nang pinakain ni Benjamin si Erisa, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang obligado. Tulad ng para sa iba pang mga mani, sila ay naiwan sa maliit na plato sa harap niya. Si Rosette, na naiwang nakatayo roon ng awkwardly, nag-aliw sa ilan pang bisita sa mesa bago bumalik sa kanyang sarili. Sa wakas, nagsimula ang seremonya ng kasal at naging isang romantikong relasyon na pinanood ni Erisa mula simula hanggang katapusan. Tumagilid si Benjamin. "Ano sa tingin mo?" Lumingon siya sa kanya. Tumingin ng malalim sa mga mata nito, iminuwestre niya ang nobya sa main table. "Ano sa tingin mo ang kasal?" Agad siyang napangiti. Talagang romantic. Sandaling tinitigan siya ni Benjamin bago umayos ng upo. Sinulyapan siya ni Erisa. "Bakit niya ako tinatanong ng ganyan?" Nang makalapit kay Benjamin, nakangiting nagtanong si Jonathan, "Ginagamit mo ba ang kasalang ito bilang sanggunian?" Habang binibigyan siya ni Benjamin ng side eye, naaliw si Jonathan. Kung ikakasal si Benjamin, siguradong wedding of the century na. Maya-maya, isa-isang dumating sa mesa ang mga pagkain. Bumalik din sa table nila Sean at Kingsley. "Erisa, nag-e-enjoy ka ba?" Binigyan siya ni Kingsley ng masamang tingin. Tumango si Erisa. "Ako po, bakit? Wala naman. Nagtatanong lang naman ako." Pagkatapos ay nagpakawala ng ngiti si Kingsley, na nagdulot ng babala mula kay Benjamin. Habang hinahain niya si Erisa ng pagkain, binibigkas niya, oras na para kumain. "Oo." Tumango si Erisa bago naghukay at hindi pinansin ang lahat.
Samantala, maraming bisita ang darating upang makipagpalitan ng kasiyahan kapag nakita nila sina Benjamin, Jonathan, Sean, at Kingsley. Kahit noon pa man, hindi siya kinailangang mag-entertain sa tabi nila. Sa wakas, nang si Aaron at ang nobya ay pumunta sa kanilang mesa para maghain ng toast, tiniyak ni Benjamin na juice lang ang iniinom niya sa halip na alak. Dahil dito, paulit-ulit siyang tinutokso ni na Kingsley, Sean, at Jonathan dahil dito. Kabanata 813, bigyan natin ng toast si Erisa at tingnan kung gaano karami ang maiinom ni Benjamin para sa kanya, hinimok ni Kingsley ang lahat. Nang sumulyap sa kanila si Benjamin, nagpakawala sila ng malakas na tawanan. Erisa, no matter what, you have to drink at least one glass with us. Sa kabila ng mahabang panahon na nakilala ka namin, hindi pa namin kayo nakakasama. Tumayo si Kingsley at nagsali ng baso kay Erisa. Napangiti siya. Hindi ako makainom ng marami. Isang higop lang ay sapat na, nakangiting sagot ni Sean. Lumapit din si Jonathan na nakataas ang baso para mag-toast. Erisa, inom tayo. Okay. Bahagya pang itinaas ni Erisa ang kanyang wine glass nang may isang kamay na nag-abot para kunin iyon mula sa kanya. Noon ay pinalitan ito ni Benjamin ng isang baso ng orange juice. Bawal kang uminom dahil kailangan mo pang inumin ang iyong gamot mamaya. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang babala sa lahat, siya ay umiinom ng gamot upang madagdagan ang kanyang kalusugan, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng anumang alak. Nagkatinginan silang dalawa ni na Kingsley at Jonathan bago ibinaling ang atensyon kay Sean. Nakangiting tugon ng huli, nakakainom nga si Erisa ng gamot ngayon. Mag-inuman na lang tayo, hindi mangyayari iyon. Dahil hindi makainom si Erisa, dapat gawin ito ni Benjamin sa ngalan niya. Sa katuwaan ng lahat, si Kingsley ay nagbigay ng nakakalokong ngiti kay Benjamin. Fine, gagawin ko. Itinaas ang wine glass kay Jonathan, ibinaba ito ni Benjamin sa isang lagok. Nag-iinom ba kayong dalawa? Tumagos ang matalim na tingin ni Benjamin kina Kingsley at Sean. Oo, syempre kami. Dahil lasing ka kasama ni Jonathan, hindi mo kami dadaanan, di ba? Mamantong hininga si Kingsley bago muling pinunan ang wine glass ni Benjamin at nakipag-inuman sa kanya. Gusto kong uminom ng 3 baso kasama si Erisa. Habang pinandilatan ni Benjamin si Kingsley, hinangaan ng nakakatuwang sina Sean at Jonathan ang huli dahil sa kanyang katapangan. Bilasan mo, samando si Kingsley at nakipag-usap ng baso kay Benjamin, na samimangot bago ininom ang inumin. Sean, uminom naman agad ng isa si Benjamin kay Sean. Benjamin, hindi iyon ang paraan. Pang-aasar ni Kingsley na may pilyong tono. Binalaan siya ni Benjamin, na may madidilim na titig, sa malalim na boses, Kingsley, sinusubukan mo ba akong gambalain? Humalaklak si Kingsley bilang tugon, ang kanyang mga mata ay kumerba sa crescent. Bihira lang makapag-ipon ng ganito. Matapos silang tingnan, sinabi ni Erisa kay Kingsley, mahina ang tiyan niya, kaya hindi magandang ideya na uminom siya ng sobra. Tsaka kasal naman ito ng iba. Hindi bastos ang pag-inom ng sobra hanggang sa sila ay lasing. Tingnan mo kung gaano ka nagmamalasakit sa iyo si Erisa. Samimangot si Kingsley hanggang sa hindi na makita ang kanyang mga mata. Kukunin namin ang payo ni Erisa at hindi ka sasama sa landas na ito. Napaawang ang lobby ni Benjamin habang nakatingin kay Erisa. Lumapit ito sa kanya, mamulong ito, hindi sila bagay sa akin pagdating sa pag-inom. Humadjajak si Erisa habang bamulong, kahit na, hindi ka dapat uminom ng marami. Sa sandaling iyon, dumating si Rosetta na may dalang isang baso ng alak. Salamat sa pagpunta sa kasal ng kapatid ko. Bahala ka, Miss Adams. Tawa ng tawa si Kingsley habang nakikipagsalamin sa kanya. Nang lumakad si Rosetta para mag-clink ng salamin kay Sean, pinigilan siya ni Kingsley. Hoy, hindi tama yan. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang host ngayon. Dahil ang iyong kapatid ay hindi malayang makipag-inuman sa amin, dapat mong katawanin siya sa pamamagitan ng pakikipag-inuman sa bawat isa sa atin. Inilagay sa mahirap na posisyon, likas na tumingin si Rosetta kay Benjamin. Gayunpaman, ang atensyon ni Benjamin ay napunta kay Kingsley sa halip, maaari kang gumawa ng exception para sa amin ni Isa. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkawala ng kulay ng mukha ni Rosetta. Ayaw niya man lang akong uminom. Benjamin. Lumingon si Benjamin sa kanya, walang emosyon ang mga mata niya. Miss Adams, mas nararapat na tawagan mo ako bilang Mr. Graham. Isang awkward na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Rosetta. Benjamin, bakit ang layo-layo mo? Sinasadya mo ba akong lokohin?
Isang malamig na tingin ang bumaba sa mukha ni Benjamin. Hindi tayo gaanong magkakilala, so please mind your words, Miss Adams. Kung hindi, maaaring magkamali ang mga tao ng ideya. Ikaw, dahil sa galit sa kanyang mga sinabi, sinaman ng tingin ni Rosetta si Erisa. Nag-aalala ba siya na hindi niya maintindihan? Benjamin, hindi lang ikaw ang pipiliin ko. Mapanuksong ngiti ang mga labi ni Benjamin. Tumigil ka dyan. Biglang huminto si Rosetta nang paalis na siya. Kabanata 814. Sa kabila ng paghila ni Erisa sa manggas nito, hinawakan ni Benjamin ang kamay nito at iginiit kay Rosetta. Wala akong ipinangako sa iyo, Miss Adams, kaya bakit kailangan mong sabihin ang ganoong bagay sa harap ng aking partner? Kahit na dati ay napag-isipan niyang makipag-date kay Rosetta noon, hindi kailanman ipinaalam ni Benjamin ang kanyang iniisip. Sa halip, ang love-struck na si Rosetta ang patuloy na ginagamit si Aaron para mapalapit kay Benjamin. Dahil dito, ang mga hindi nakakaalam ay mag-aakala mula sa mga salita ni Rosetta na silang dalawa ay dating magkarelasyon. Sa kabila ng napakalaking pagbabago sa kanyang ekspresyon, walang maitatanggi si Rosetta. Kabaligtaran ng lahat na nanonood ng drama, tumingin si Erisa kay Benjamin, natigilan. Hindi siya kailanman nakipagrelasyon kay Rosetta. Hoy, Benjamin, anong ginagawa mo? Huwag takutin ng ganyan si Miss Adams sa isang masayang okasyon. Halika, inom tayo. Sa pag-aalala na lumaki ang sitwasyon, mabilis na tumayo si Kingsley para mabawasan ang tensyon. Miss Adams, huwag mong pansinin si Benjamin. Alam mo kung paano siya. Anyway, dapat kang magpatuloy at aliwin ang iyong iba pang mga bisita. Kami na ang bahala dito. Inakay siya ni Kingsley. Nagkataon namang lumakad si Aaron, na nasa malapit lang. Anong nangyayari? Wala naman. Wala naman. Si Kingsley, na sinusubukang ayusin ang sitwasyon, ay hindi nang ahas na magsalita. Sa pagtingin sa ekspresyon ng lahat, inutusan ni Aaron si Rosetta na may masamang tingin, go and entertain the other guests. Punong-puno na ang mga kamay ni nanay. Bilisan mo na, Aaron. Angal ni Rosetta habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Pumunta ka na. Tumahon si Aaron na may nagbabantang tingin sa kanyang mga mata dahil ayaw niyang mas lalo niyang disgrasya ang sarili niya. Noon lang umalis si Rosetta habang inaaliw ni Aaron ang kanyang mga kaibigan. Benjamin, mangyaring patuloy na magsaya sa iyong sarili. Kailangan kong asikasuhin ang ilang kamag-anak bago bumalik para uminom kasama kayo. Tumango lang si Benjamin. Sige na, we'll be fine here. Nakangiting pag-assure sa kanya ni Kingsley. Dagdag ni Sean at Jonathan, oo, sige na. Hindi mo kailangang manatili sa amin. Nakangiting tumango rin si Erisa kay Aaron. Habang naghahain ng kanyang pagkain, nag-utos si Benjamin, kumain ka na dali. Kapag tapos ka na, uuwi na tayo. Sinulyapan siya nito. Okay. Habang nakatuon siya sa kanyang pagkain, si Benjamin ay nakipag-inuman sa mga lalaki. Sa oras na tumawag ang mga bata kay Erisa, halos tapos na siya. Mami, anong oras ka babalik? Malapit na tayong umuwi. Habang tinatitigan siya ni Gavin sa pamamagitan ng video call, tumawa si Erisa. Malapit na din siguro tayong umalis. Kapag nakauwi na kayo, maghilamos muna kayo. Okay, Mami, hihintayin ka namin sa bahay. Pakli ni Gavin bago pinatay ang tawag. Napatingin si Benjamin sa direksyon niya. Umuwi na tayo. Ganon kabilis. Natigilan si Erisa. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hanggang kailan mo balak maghintay? Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Ito ang kasal ng kaibigan mo. Kung sa tingin mo ay hindi ito isang isyo, maaari tayong pumunta anumang oras. Erisa, malaki na ang respeto ni Benjamin kay Aaron. Kung sino pa man, hindi man lang siya dadalo. Sa katunayan, maraming beses na siyang nakita ni Aaron bago ito. Nang akala naming lahat na hindi siya pupunta, binigyan niya kaming lahat ng isang kaaya-ayang sorpresa sa pamamagitan ng pagpunta sa iyo, nakangiting pahayag ni Kingsley. Nagulat sa paghahayag, mahinang tinanong ni Erisa si Benjamin, hindi mo ba kaibigan si Aaron? Bakit parang hindi siya close kay Kingsley at sa iba pa? Siya ay, sinulyapan siya ni Benjamin bago lumingon sa mga lalaki. Ipagpatuloy mo ang pag-inom. Iuuwi ko na. Siya, aalis din ako sa iyo, dahil gusto kong bisitahin si Gavin at ang iba pa. Ibinaba ni Jonathan ang kanyang mga kubyertos at pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Aalis na rin ako. Si Sean naman, ayaw magstay. Pinapanood ang lahat na naghahanda sa pag-alis, ayaw ni Kingsley na maiwan.
Dahil walang tumutuloy, pupunta rin ako. Walang kwenta kung kumain akong mag-isa dito. Si Benjamin, kasama si Erisa, ay umalis kay Aaron. Aalis na tayo ngayon. Hangad ko sa iyo ang isang maligaya at maligayang pagsasama. Kabanata 815. Malapit na. Binigyan sila ni Aaron ng pagtataka. Oo, may iba pa akong aasikasuhin. Tinapik ni Kingsley si Aaron sa balikat. Hindi kami haad lang sa gabi ng iyong kasal. Anyway, tandaan na ibahagi sa amin bukas ang iyong mga kapanapanabik na kwento sa kama. Kumaibat ang mga labi ni Aaron, habang sina Sean at Jonathan ay parehong walang imek. Sige na, ipapalabas ko kayo. Sumama ang pakiramdam ni Aaron nang makita silang umalis. Huwag mo kaming alalahanin. Marami ka na sa plato mo. Bye na. Habang si Benjamin ay tumango at inakay si Eris sa palabas, ang huli ay tumango rin kay Aaron ng isang magalang na tango. Kasunod nito, binigyan ni Sean at Jonathan si Aaron ng kanilang pinakamahusay na kahilingan bago umalis kasama si Benjamin. Bago pa makaalis si Kingsley, dali-dali siyang pinigilan ni Aaron. May sinabi ba ang kapatid ko? Mabuti pa tanungin mo siya. Tsaka hindi naman parang hindi mo kilala si Benjamin. You should be delighted that he even turned up, bulong ni Kingsley. Tiningnan ni Aaron si Benjamin bago ibinaling ang atensyon kay Erisa. Gaano na ba siya katagal kakilala ni Benjamin? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Hayaan mo akong magbahagi ng sikreto sa iyo. Si Erisa ang biological mother ni Gavin. Nakangiting tinapik-tapik ni Kingsley ang nagulat na si Aaron sa kanyang likod bago lumabas ng pinto. Ang biological na ina ni Gavin. Dahil doon, napabuntong hininga si Aaron habang pinagmamasdan ang pag-alis ng grupo. Mukhang walang chance ang kapatid ko. Habang nasa pintuan sila, iniwan ni Benjamin at ng barkada ang kanilang mga regalo para kay Aaron bago tuluyang umalis. Erisa, dapat mong ibigay itong mga matatamis na nakuha natin bilang door gift sa mga bata. Kinolekta ni Kingsley ang mga matatamis mula kina Sean at Jonathan bago isinubo ang lahat ng ito, kasama ang sarili niya, sa mga kamay ni Erisa. Salamat. Nakangiting tinanggap sila ni Erisa. Hindi ka ba sasama? Kami na, nakangiting sagot ni Kingsley. Hindi niya maialis ang tingin kay Erisa. She's really gorgeous at mukhang bagay na bagay. Benjamin nang magkatabi sila. Sa pagkakataong iyon, naniningkit ang mga mata ni Benjamin na para bang nagpapadala ng babala kay Kingsley. Kahit na sumama ka sa amin, hindi kita pinapasok. Bakit? Protesta ni Kingsley. Pasimpleng ngumuso si Benjamin habang sinasabayan si Erisa sa sasakyan. Nakatitig sa hindi mahuhulaan na si Benjamin, saway sa kanya ni Erisa nang makasakay na sila sa sasakyan. Bakit ganyan ang usapan ni Mr. Watts? Masasaktan pa rin siya kahit mabait siyang kaibigan. Binigyan siya ni Benjamin ng side eye. Nararapat siya sa nangyari sa hapagkainan. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Sigurado akong hindi niya sinasadya. Pero maraming beses ko na siyang binalaan. Si Benjamin, na nakatitig sa kanya nang nakakunot ang kanyang mga kilay, ay sumigaw sa malalim na boses, bawal mo siyang ipagtanggol. Hindi nakaimik si Erisa. Dahil dito, binigyan ni Sean at Jonathan si Kingsley ng isang nakikiramay na tapik sa kanyang mga balikat. Pupunta tayo ngayon. Dapat umuwi ka mag-isa. Fuck it. Pupunta ako, kahit anong mangyari. Biglang nauna si Kingsley sa upuan sa likod. Kasunod nito, umupo si Sean sa front seat, habang si Jonathan ay sumama kay Kingsley sa likod para makapagmaneho ang bodyguard. Hindi ba sinabi ni Benjamin na bawal kang pumasok sa bahay niya? Bakit pinipilit mo pa ring sumama? Paglingon, binigyan ni Sean si Kingsley ng tingin ng amusement. Sinaman siya ng tingin ni Kingsley. Paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanya? Napatulala ang bodyguard na nagmamaneho sa gulong. Matapos sumulyap sa bodyguard, nginitian ni Jonathan si Kingsley. Tinatanggap mo ba si Benjamin bilang isang tanga? Binigyan siya ni Kingsley ng side eye. Isa talaga siya. Sa pagpapalitan ng tingin, natawa sina Sean at Jonathan. Bakit hindi mo sabihin iyon sa mukha niya? Mali ba ako? Kung hindi siya tanga, paano niya nagawang lokohin si Dana sa loob ng maraming taon? Si Sean at Jonathan ay natural na nataranta. Hoy, Jonathan, hindi mo siya dapat pakawalan. That despicable woman has to pay dearly for her misdeeds, paalala ni Kingsley kay Jonathan sa gitna ng kanyang rant na ikinatango ng huli. Alam ko, nakuha ko na ang lahat ng ebidensyang kailangan. Hinihintay na lang namin magsimula ang trial. Si Jonathan ay puno ng kumpiyansa dahil ang kaso ay isang tapat. Tumango si Kingsley bilang tugon. Mabuti, nang may biglang sumagi kay Sean,
Tinanong niya si Jonathan, dahil kamag-anak si Dana sa pamilya ni Aaron, hahanapin ba niya sila? Kabanata 816. Ito ay walang silbi kahit nagawin niya, Kingsley scoffed. Sigurado akong nakita mo na ang ugali ni Benjamin kay Rosetta ngayon. Kaya naman, kahit na gusto nilang gamitin ang kanilang relasyon ni Benjamin para bawiin niya ang demanda, imposible ito. Para kay Benjamin, ang mga bata ay mas mahalaga kaysa sinumang babae. Hindi, teka, hayaan mo akong mag-rephrase. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay si Erisa at ang 6 na anak. Ang sinumang maglakas loob na mga api sa kanila ay magdurusa sa kanyang galit. Nakangiting sagot ni Sean dahil may mga iniisip din siya. Tungkol naman kay Jonathan, sa wakas ay nakuha na rin niya ito matapos makinig sa mga salita ni Kingsley. Wala ba talagang nararamdaman si Benjamin para kay Rosette? Sinulyapan siya ni Kingsley mula sa gilid ng kanyang mata. Ikaw Bookworm, hindi mo ba nakita mismo kung gaano kagalit si Benjamin pagkatapos marinig ang mga salita ni Rosette? Pumayag naman si Jonathan matapos itong pag-isipan. I never seen him so protective over a woman before. Mukhang kami ang nagkamali sa kanya dati. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kingsley. Talagang unpredictable ang isip niya. Hindi napigilan ni Sean at Jonathan na matuwa. Samantala, sa loob ng sasakyan sa harap, tinanong ng hindi mahuhulaan na Benjamin si Erisa, pagod ka na ba? Nakatitig sa kanyang mga mata, umiling si Erisa. Hindi naman. Hindi ko na kailangang mag-entertain o tumayo ng matagal. Isa pa, kumain na lang ako. Bakit nakakapagod? Si Benjamin, na tumatango sa kanyang sagot, ay nakatitig ng mabuti sa kanyang magandang mukha. Nakakain ka ba ng busog? Sinulyapan siya ni Erisa habang nakangisi. Mahigit o mas kaunti, ngunit hindi ko ginawa, ang sabi ni Benjamin sa malalim na boses. Mabilis na naalala ng natulala na si Erisa na halos hindi na siya nakakain ng pagkain kanina. Ipagluluto ba kita ng pasta pag-uwi natin? Iminungkahi niya dahil ito ay isang masustansyang pagkain. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin bilang pagtutol. Marunong ka bang magluto ng iba? Napangiti si Erisa na nagpaganda sa kanya kaya hindi niya maalis ang mga mata. Oo naman. Ano ang gusto mo? Nanatili ang matalim na titig sa kanya ni Benjamin. Inabot niya ang kanyang kamay, hinayla siya nito sa kanyang yakap at hinalikan siya. Nanlalaki ang mata ni Erisa na nakatitig sa gwapong mukha nito. Habang ang mga pheromones na inilalabas niya ay nagsimulang punan ng kanyang ilong, ang kanyang tibok ng puso ay nagsimulang tumaas. Dahil medyo mood killer ang kanyang dilat na mata, kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Namumula ang lahat, sumunod si Erisa. Isang masayang kislap ang sumili sa kanyang mga mata bago siya muling hinalikan ni Benjamin. Nakapikit si Erisa na parang hinihila ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling binuksan niya ang mga ito, bahagyang kumunot ang kanyang mga labi nang makita ang nakalalasing na ekspresyon ni Benjamin. Nang bitawan siya ni Benjamin, hingal na hingal siya para makahinga. Pulang-pula ang kanyang mukha, parang isang kama ng namumulaklak na rosas. Gayunpaman, hinalikan siya ni Benjamin, na hindi makabusog sa kanya. Sa pagkakataong ito ay bigla siyang iniwasan ni Erisa. Ang sakit ng labi ko. Nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatingin sa sugat sa labi niya. Bakit hindi pa ito nakaka-recover? Ito ang iyong ginagawa. Humawak si Erisa sa kanyang mga braso at sinubukang pakalmayan ang sarili. Nang ibinaba niya ang kanyang mga mata at makita kung gaano siya masunurin, si Benjamin ay, muli, napuno ng pagnanasang halikan siya. Gayunpaman, napatigil siya nang makita ang sugat nito sa lobby. Sa kabutihang palad, may ilang gamot sa kotse, na tinulungan niya itong mag-apply. Tandaan na masigasig na ilapat ang iyong gamot. Paalala ni Benjamin sa kanya. Nakangiti sa sarili, binigyan siya ni Erisa ng masamang tingin. Unti-unti itong gagaling hanggat hindi mo ako hinalikan. Nang ngumuso si Benjamin bilang tugon, sumakay siya sa kabilang bahagi ng sasakyan. Nagkataon, namula siya nang masulyapan niya ang driver at mabilis na iniwas ang tingin sa labas ng bintana. Habang ang atensyon ni Benjamin ay nanatiling nakatuon sa kanya, ang mga labi nito ay napangiti nang makita ang kanyang pula. Mga pisngi, pagkahilig sa kanya, mamulong ito, hindi ka pa ba sanay? Ang hindi ka pani-paniwalang malalim at nakakaakit na boses nito ang naging dahilan ng pagtibok ng puso niya. Dahil naaliw, sinulyapan niya ang kalmadong si Benjamin. Sanay sa ano, hinayla siya nito sa kanyang mga bisig at ikinulong sa isang mahigpit na yakap. Sanay na kitang hinahalikan. Ibinaba niya ang kanyang ulo,
isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang leeg at hinayaan ang kanyang sarili na malasing sa kanyang nakakaakit na pabango. Kabanata 817. Ramdam ni Erisa na namumula ang mukha niya habang napipikon. Nakauwi na tayo. Binitawan siya ni Benjamin matapos kumadyot sa tenga. Sumilip siya sa bintana at napansing dumating na nga sila. Siguro kung nakabalik na si Gavin at ang iba pa. Pinagmasdan ni Erisa ang maliwanag na bahay ngunit wala siyang ideya kung may tao dito. Nakauwi na ba sila nang tumawag siya? Tumagilid ang ulo ni Benjamin at tinitigan siya. Hindi pa. Sinalubong ni Erisa ang kanyang tingin at mabilis na umiwas ng tingin. Ngumisi si Benjamin at hinaplos ang likod ng kanyang ulo. Hindi nagtagal, tumakbo palabas ng bahay ang 6 na bata. Tuwang-tuwa si Erisa nang makita sila. Nakauwi na sila. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan habang nakasunod naman si Benjamin. Nagtakbuhan ang mga maliliit papalapit sa kanya. Mami, umuwi ka na. Tuwang-tuwa silang makita siya. Niyakap ni Erisa ang mga bata at hinalikan. Anong oras ka dumating? Kakauwi lang namin, Mami. Tuwang-tuwang sabi ni Jasper, hindi ba dapat ka-date mo si Mr. Graham? Bakit ang aga mong bumalik? Hindi iyon date, iyon ay isang hapunan sa kasal. Paliwanag ni Erisa kay Jasper. Pagkatapos ay inabot niya sa kanila ang mga candy mula sa hapunan ng kasal. Candy, masayang pinalakpakan ni Jessie ang kanyang mga kamay. Isang ngiti ang ibinigay ni Erisa sa kanya. Hindi ka makakain ng masyadong marami dahil nawawala ang iyong mga ngipin. Inilabas ng batang babae ang kanyang dila bilang tugon sa sinabi ng kanyang ina. Daddy, Ginoong Graham. Tumingin sina Gavin, Tim, at Zachary kay Benjamin at binati ito. Hoy! Tumango si Benjamin at hinaplos ang ulo ng mga lalaki. Tinawag din siya nina Oliver, Jasper, at Jessie sa matamis na boses, Mr. Graham. Natulog na ba ang iyong apo sa tuhod? Tinanong sila ni Benjamin tungkol kay Maria. Umiling ang 6 na bata. Hindi pa. Nanonood pa rin siya ng programa sa telebisyon nang umalis kami. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Masaya na malaman na maganda ang lagay niya. Samantala, dumating na rin sina Kingsley, Sean, at Jonathan. Mr. Watts, Mr. Bailey, Mr. Patterson. Unang binati ni Gavin ang mga lalaking ito habang sumunod naman ang 5 bata. Dahil sa kuryosidad, tinitigan nila si Jonathan gamit ang kanilang maliliit na mata. Pati si Jonathan ay pinalaki ang mga bata ng isang ngiti. Nang makita ang mga bata na nakatayo sa isang linya, nakita niya silang lubos na kaibig-ibig. Hi there, mga bata, ito si Jonathan Patterson. You can call him Mr. Patterson, pagpapakilala ni Benjamin kay Jonathan sa 5 bata. Hello, Mr. Patterson. Si Zachary ang unang bumati sa kanya. Ang kaibig-ibig na mga ekspresyon ng mga bata ay nakatunaw sa puso ni Jonathan. Yumuko siya at niyakap ang mga ito. Hindi niya napigilan ang sarili na himasin ang kanilang mga ulo at kurutin ang kanilang mga pisngi. Hindi kita dinalhan ng mga regalo ngayon, ngunit ipinapangako ko kapag nakita kita muli. Narito ang ilang mga pera na regalo para sa iyo. Naghanda si Jonathan ng mga regalo para sa lahat ng 6 na bata, kabilang si Gavin. Salamat, Mr. Patterson. Masayang nagpasalamat kay Jonathan ang 6 na maliliit. Nang makita ang mga ngiti sa mukha ng mga bata, magalang na nagtanong si Erisa, napakabait mo, Mr. Patterson. Maaaring nagdala ka na lang ng ilang candy para sa kanila. Kailangan ko dahil first time kong makita ang mga batang ito. Ang mga ito ay kaibig-ibig. Isang magiliw ng ngiti ang isinagot ng mukhang masungit na si Jonathan. Kahit na malapit na sila sa mga maliliit, maging sina Kingsley at Sean ay hindi napigil ang yakapin sila. Halika, pasok na tayo. Ihahatid na kita. Ang bawat isa sa 2 lalaki ay may dalang 2 bata sa kanilang mga bisig. Binuhat ni Jonathan ang natitirang 2 bata at naglakad sa likuran ni na Kingsley at Sean. Natuwa si Erisa nang makita kung gaano kamahal ang mga lalaking ito sa mga bata. Pumasok na rin tayo. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa at pumasok sa bahay. Tumango si Erisa bilang tugon at sumama sa kanya. Sina Sean, Kingsley, at Jonathan ay patuloy na nakatuon sa mga bata. Binalik namin itong mga candy mula sa kasal. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na matikman ang mga ito. Bakit hindi niyo subukan ang mga ito at sabihin sa amin kung masarap sila? Kabanata 818. Hindi mo nasubukan ang mga candy. Tanong ng mga bata. Hindi. Iniligtas namin sila para sa iyo. Salamat. Ngumisi ang mga lalaki. Sige at kunin mo. Tingnan mo kung masarap.
Ngumiti si Erisa at bumaling kay Benjamin. Samahan mo sila, magpapalit na ako at maghahanda ng pagkain. Naisip mo na ba kung ano ang kakainin mo? Sasama ako sa iyo para tingnan kung ano ang makakain ko. Nagtaas baba si Benjamin at nagpa siya na sumama sa kanya sa itaas. Samantala, lumabas si Edwin at naghain ng mga prutas sa mga bisita. Mr. and Mrs. Graham, gutom pa ba kayo? Dapat ba akong maghanda ng merienda para sa iyo? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ako na mismo ang maghahanda ng pagkain, nakangiting tugon ni Erisa. Tumingin si Edwin sa kanila at iniangat ang ulo bilang pagkilala. Sige, kakabalik lang ng mga bata, pero naghapunan na sila sa ospital. Tumango si Erisa at umakyat sa taas para magpalit ng casual wear habang nakasunod si Benjamin sa likod. Mangaling sa napakagandang lalaki, tinanong niya, gusto mo ring magbago? Tumango si Benjamin bilang tugon at pumasok sa kwarto. Dumiretso siya sa closet para kumuha ng isang pares ng damit at ipinasa sa kanya. Kailangan ng tulong ko. Agad na namula si Erisa ngunit sumagot sa isang determinadong tono, hindi, salamat. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Pagkatapos ay nagpalit siya ng mga damit na napili niya sa closet. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maghubad ng damit ang lalaki. Hindi niya maiiwas ang tingin sa matipuno nitong katawan. Itinagilid ni Benjamin ang kanyang ulo at tinitigan siya, ngunit agad itong umiwas at handa nang pumunta sa ibang lugar para magpalit. Tapos na ako, maaari kang magpalit dito. Binuksan ni Benjamin ang kanyang kamiseta at lumabas ng silid. Maghihintay ako sa labas, napasulyap si Erisa sa kanya at namangha sa pagiging dash niya sa bawat anggulo. Oh, okay, sagot niya. Pagkaalis ng lalaki, isinara niya ang pinto at nagsimulang magpalit. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagtatangka, hindi pa rin niya maabot ang zipper ng damit sa kanyang likod, at kalaunan ay naramdaman niya ang pananakit ng kanyang mga braso. Walang magawa si Erisa kundi buksan ang pinto at hanapin si Benjamin. Nang mapansin niyang ini-scroll niya ang kanyang telepono sa sopa, tumikim siya para makuha ang atensyon nito. Benjamin, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Tumangala ang lalaki at panay ang tingin sa kanyang mga mata. Ano ito? Bumalandra ang kahihiyan sa kanya nang makita ang banayad ng ngiti sa mukha nito. Tulungan mo ako sa zip, pakiusap. Oo naman. Ang kasiyahan ko. Tumayo si Benjamin at lumapit sa kanya. Tumalikod si Erisa sa kanya. Agad na nakuha ng kanyang makinis na malasutla na balat ang atensyon ng lalaki nang i-unzip nito ang kanyang damit. Ang ilang love bites sa likod ng kanyang mga balikat ay tila mga bulaklak na namumukadkad ng maganda. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin nang sumili ang madamdaming kislap sa kanyang mga mata. Samandal siya at hinalikan siya pabalik. Nagdulot iyon ng panginginig sa gulugad ni Erisa. Napahawak siya sa kanyang gown at dumistansya sa lalaki. Agad na namula ang kanyang mga pisngi, at nahihiya siyang nagtanong, anong ginagawa mo? Hindi ko napigilan. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay, ang kanyang titig ay puno ng pagsinta. Namula ang mukha ni Erisa. Lumabas ka na, please. Gusto kong magbago. Idiniin ni Benjamin ang palad sa pinto at ngumisi. Sa kwarto na lang ba tayo at hindi bababa? Ano bang pinagsasabi mo? Ang lahat ay naghihintay sa atin. Nababasa ni Erisa ang pagitan ng mga linya. Pinaputukan siya ng mga punyal at tinulak siya palabas ng silid. Maghintay ka sa labas. Habang unti-unting nagsara ang pinto, tumahimik si Benjamin at sinabing, tawagan mo akong mulikong. Kailangan mo ng tulong ko. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Mabilis niyang tinanggal ang gown, itinabi, at nagpalit ng casual na kasuotang kinuha sa kanya ni Benjamin. Matapos isantabi ang kanyang gown at damit ni Benjamin, binuksan niya ang pinto at lumabas ng kwarto. Tiningnan siya ni Benjamin at sinabing, bumaba na tayo. Okay, di ba sabi niya ayaw niyang bumaba? Sa kabila ng tanong na iyon sa isip, nagpa siya si Erisa na manahimik at tumugon ng nakangiti. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya. Sabay silang lumabas ng kwarto at bumaba. Habang sila ay pababa ng hagdan, si Kingsley ay tumagilid para tingnan sila at tinukso, anong ginagawa ninyo sa itaas? Ang tagal mong nawala, sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Tumahimik ka, nagpipigil ng tawa ang lahat. Kabanata 819. Umupo ka na. With that, tumalikod si Erisa at pumunta sa kusina. Sumunod naman si Benjamin. Sinusundan ni Benjamin si Erisa kahit saan ngayon. Pang-aasar ni Kingsley. Parehong nagtawanan sina Sean at Jonathan. Kingsley, mabuti pang huwag ka nang masyadong magsalita. Kung hindi, baka itapon ka ni Benjamin.
Paalala ni Jonathan sa kanya. Humagalpak ng tawa si Sean. Maganda ang mood ngayon ni Benjamin. Kaya kanya pinapasok sa bahay niya. Napatingin ang 6 na bata sa matanda habang nag-uusap sila. Tinanong ni Zachary, Uncle Kingsley, wala bang kinakain ang mami ko sa handaan ngayon lang? Pinunasan ni Kingsley ang ulo ng bata bago sumagot, she did. Pero walang kinakain ang daddy mo. Nanlaki ang mata ni Zachary. So, si daddy ang hindi pa kumakain. Mr. Patterson, may nang-aapi ba sa mami ko? Magalang na tanong ni Gavin kay Jonathan. Tumawa si Jonathan. Busy ang daddy mo sa pagprotekta sa mami mo. Walang nang-ahas na ebuli siya. Tinitigan ni Gavin ang mga matatanda ng may pagdududa at nagtanong, nagsisinungaling ba kayo sa akin? Nagpalitan ng tingin sina Sean at Jonathan at sumagot, hindi kami nagsinungaling sa iyo. Tumalikod si Jonathan para makipaglaro kay Tim. Namula si Tim at natutuwa ang mga matatanda. Nakatingin si Edwin. Kung hindi niya ititigil ang panunukso, malamang na magpapatuloy sila. Nang makita ni Eresa si Benjamin na sumunod sa kanya sa kusina, tinanong niya ito, napagpasyahan mo na ba kung ano ang gusto mong kainin? Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay at sinabing, paano ang ilang inihaw na karne? Inilabas ni Eresa ang mga sangkap at sinimulan ang paghahanda. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang prutas at gulay. Nang matapos ang karne, binalot niya ang mga ito kasama ng prutas at gulay. All the while, kasama niya si Benjamin sa kusina, at pinapanood niya itong nagluluto. Nakangiting nagtanong siya, saan mo ito natutunan? Sinulyapan siya ni Eresa sa gilid at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ayaw mo ba ng ganito? Gustong-gusto ng lahat ng mga bata na magkaroon ng kanilang inihaw na karne tulad nito. Tumingin sa kanya si Benjamin at pagkatapos ay sa pagkain bago nagtanong, pwede na ba akong kumain? Sige po, tumango si Eresa. Kumuha si Benjamin ng tinidor at tinikman ang pagkain. Hindi masyadong masama. Lumingon si Eresa at sinulyapan siya gamit ang kumikinang niyang mga mata at nagtanong, paano ito? Mabuti naman. Tumango si Benjamin bago kinuha ang plato. Kukuha din ako ng isang piraso ng steak. Tumawa ng malakas si Eresa at nagpatuloy sa pag-ihaw ng karne. Nang dumating ang 6 na bata, sina Kingsley at ang iba pa, nakaramdam sila ng gutom nang makita ang pagkain. Mami, pwede po ba tayo? Napalunok ng laway si Jessie. Gusto niyang matikman. Oo naman, sagot ni Eresa. Inilapag niya ang pagkain sa hapagkainan, at marami iyon. Halika dito, bibigyan kita ng isang piraso. Tinawag ni Benjamin si Jessie. Tumakbo sa kanya ang batang babae na may ngiti sa lobby. Pagkatapos ay pinakain siya ni Benjamin ng isang piraso ng karne. Salamat, Mr. Graham. Natuwa si Jessie dahil puno ng pagkain ang kanyang bibig. Lahat ba kayo gusto ng ilan? Tanong ni Benjamin sa mga lalaki. Kukunin natin itong plato. Dahil doon, sabik na sumakay si Jasper sa upuan at nagsimulang kumain mula sa kabilang plato. Parehong inabot ni Sean at Kingsley ang tig-isang piraso. Ganoon din ang iba pang mga bata. Sa kasamaang palad para kay Jonathan, siya ay masyadong mabagal at hindi nakakakuha ng kahit isang kagat. Mr. Patterson, para sa iyo. Ibinigay ni Tim ang kanyang piraso kay Jonathan. Labis na naantig si Jonathan, at tinapik niya ang ulo ni Tim. Huwag mo akong alalahanin. Mauna ka na, Mr. Patterson, maaari kang magkaroon nito. Makukuha ko ito anumang oras. Itinulak ni Tim ang piraso ng karne patungo sa kanya. Natuwa si Jonathan. Salamat Tim, bahala ka. Napatingin si Tim sa kanya. Ngumiti si Benjamin at sumigaw, Tim, halika rito. Bibigyan kita. Mr. Graham, hindi ka pa kumakain. Dapat meron ka. Hindi naman ako nagugutom eh. Nang makitang wala ng gaanong pagkain sa plato, umiling si Tim. Proud na proud si Benjamin sa mabait na bata. Ayos lang. Halika dito at kumain. Ginagawa ako ng mami mo ng steak pagkatapos nito. Sinulyapan ni Tim ang lahat bago naglakad. Pinakain siya ni Benjamin ng isang piraso. Kabanata 820. Gusto mo ba? Tanong ni Benjamin habang pinagmamasdan si Tim nang umunguya ng pagkain niya. Tumango si Tim. Nang matapos si Tim, binigyan siya ni Benjamin ng isa pa. Salamat, Mr. Graham, masayang sabi ni Tim. Pagkatapos ay hinimas-himas ni Benjamin ang kanyang ulo sa sobrang sarap. Mr. Graham, tapos ka na ba? Tanong ni Oliver. Siyempre hindi, sagot ni Benjamin habang nakatingin sa bata. Oh, nakikita ko, si Oliver ay nakatingin sa pagkain ni Benjamin. Gusto mo,
Kumikislap ang mga mata ni Benjamin habang nakangiti. Inayos ni Oliver ang salamin niya bago siya tumawa. Pinakain din siya ni Benjamin ng isang piraso. Ngumisi si Oliver at sinabing, "Salamat, Mr. Graham. Mr. Graham, maaari ba akong makakuha ng isang piraso din?" Nagsimulang magpa-cute si Jasper kay Benjamin sa pag-asang makakain. Pinandilatan niya ito ng mata. Ito ay isang nakakatuwang tanawin. Oo naman. Binigyan din siya ni Benjamin ng isang piraso ng karne. Napatingin siya kay Gavin, Zachary, at Jesse. "Gusto mo pa ba?" "Oo," sigaw ni Jesse. "Halika rito." Pinakain siya ni Benjamin ng isa pang piraso. Parehong umiling sina Gavin at Zachary. Lumabas ng kusina si Erisa at nagtanong, "Sweethearts, are you guys hungry? Magluluto ba ako ng pasta para sa inyong lahat?" "Oo, Mommy, gusto ko ng pasta." Natuwa si Jasper at tumakbo sa pinto. Sumama sa kanya si Jesse. "Mommy, ako din." Nakangiting sinabi ni Erisa, "Got it. Magluluto ako ng pasta sa ilang sandali. Huwag mong kunin ang pagkain ng daddy mo." Hindi pa siya naghahapunan. Naglabas ng dila ang mga bata, at tinukso ni Jasper si Erisa, "Hindi na tayo mahal ni Mommy." Si Mr. Graham lang ang inaalala niya. Namula si Erisa sa narinig. Nang marinig ni Sean, Kingsley, at Jonathan ang sinabi ni Jasper, nagtawanan sila. Nang ihain ni Erisa kay Benjamin ang kanyang steak, bumalik siya sa kusina para magluto ng pasta. Napakakapal ng balat ni Kingsley at sinundan si Erisa sa kusina. "Mrs. Graham, pwede mo rin ba kaming ipagluto? Hindi ako nabusog sa handaan ngayon lang. Okay lang ba sa iyo ang seafood pasta?" Tanong ni Erisa habang nakatalikod. "Oo naman. Okay naman kami sa kahit ano." Hindi nang ahas si Kingsley na gumawa ng anumang kahilingan. Sa halip, nakangiti siyang bumalik sa kanyang upuan at diretsyong nakatingin sa titig ni Benjamin. Hey, Benjamin, hindi ka makakain ng mag-isa. Kailangan din nating kumain." Ngumuso si Benjamin. "Kung nagugutom ka, bakit hindi ka lumabas at kumain ng hapunan sa halip?" Walang kahihiyang sinabi ni Kingsley, "Ang hapunan na nakukuha ko sa labas ay walang halaga kumpara sa luto ni Mrs. Graham." Dahil doon, nagtaas ng kilay si Benjamin. Ang papuri ay talagang nasiyahan siya. "Hayaan mong tingnan ko si Erisa at tingnan kung kailangan niya ng anumang tulong." With that, pumunta si Sean sa kusina. Gayunpaman, hindi nagtagal, hinabol siya ni Erisa. "Ayaw niya ng tulong ko." Napaawang ang sulok ng bibig ni Kingsley. "Nagpapalabas ka lang at masasabi ni Mrs. Graham. Kaya ayaw kanyang pilitin." Pinandilatan siya ni Sean bago sumagot, "At least nag-alok ako ng tulong, hindi katulad mo." Nakangiting pag-amin ni Jonathan, "Well, hihintayin ko na lang ang pagkain. Napakabilis ng mommy ko magluto ng pasta. She will be done in a few minutes." Pagmamalaki ni Zachary sa mga matatanda habang nagmamalaki siya. Tinapik ni Jonathan ang kanyang ulo at nagtanong, "Balita ko marunong ka rin magluto." Tumango si Zachary. "Oo, lahat tayo marunong magluto." "Tama na yan. Lahat tayo marunong magluto," nakangiting sabi ni Gavin. "Paano si Tim?" Malumanay na tanong ni Jonathan. I know how to make a salad," imporma ni Tim habang tumatango ang ulo. "Magaling kayong lahat. One of these days, dapat kong subukan ang luto mo." Natigilan si Jonathan nang malaman na ang mga batang iyon ay maaaring magluto ng ilang pinggan. "Huwag mong subukang maging nakakatawa," babala ni Benjamin. Ngumiti si Jonathan ng nakakaloko. Nang makitang nakatingin sa kanya ang kanyang mga anak, pinakain din silang lahat ni Benjamin ng isang piraso ng kanyang steak. Nadagdagan ang gana ni Benjamin nang makita niyang nasasarapan ang mga bata sa pagkain. Hindi nagtagal, nilamon ng ama at 6 na anak ang piraso ng steak. Madalang na nasaksihan ni na Kingsley, Sean, at Jonathan ang ganoong kapana-panabik na eksena. Isa pa, hindi nila inaasahan na makikita ang mapagmahal na panig ni Benjamin.